Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito pa rin po tayo sa tinatalakay natin ng mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kabanatang ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa pagkamatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Walang exempted dyan. No exemption. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng mga scholar, ang pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ng mga Muslim at pinakamalaki ay ang pagkamatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Anas, nang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sa araw na yun ay nagsimulang lumiwanag ang buong Madina. Okay? Lahat ng bagay ay naging maliwanag para sa kanila. At nang siya rin ay mamatay, ay yun na yung araw na yun na nagsimula na dumilim sa kanila ang lahat ng bagay. Yan ang kalungkutan at pagluluksa ng mga sahaba nang mamatay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi naman ni Umar, "Man qala anna Muhammadan qad mat, darabtuhu bis-sayf." Sinabi ni Umar na sino mang magsabi ng ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay ay aking tatagain. Okay? Aking tatagain. Pupugutan niya. Okay? At dito ay kung saan malakas na loob na sinabi ni Abu Bakar tumayo sa harapan ng mga tao at nagbigay ng khutbah, nagbigay siya ng speech, okay, na naging dahilan na naliwanagan ang puso't isipan ng mga mananampalataya at naging dahilan na sila ay naging matatag ang kanilang puso at paninindigan. Pinuri niya si Allah subhanahu wa ta'ala at binanggit niya ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Katotohanan na ikaw Muhammad ay mamamatay at sila rin ay mamamatay. Isa rin sa aya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na binasa ni Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Katotohanan na si Muhammad ay walang ibang papel kung hindi ang pagiging sugo na kung saan sumunod sa mga naunang mga propeta at mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung siya ay mamatay o kaya ay masawi at kayo ay babalik sa inyong dating mga asal, dating mga sitwasyon, ay kung saan hindi iyan ang marapat. Kung mamamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam o masawi, hindi marapat na tayo ay bumalik sa dati nating pinanggalingan. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah shay'a. Sino man ang bumalik sa kanyang dating asal, dating pinanggalingan o sitwasyon, umatras siya pagkatapos ang siya ay magabayan at malayo na ang kanyang mga nagawa at improvement sa tinatawag na buhay at pananampalataya, lalo na, ay hindi niya mapipinsala. Hindi ito makaka-apekto kay Allah subhanahu wa ta'ala na kahit katiting. At sinabi ni Umar bin Khattab, Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, "Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Sino man ang tunay na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay na walang kamatayan. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sino man ang sumasamba kay Muhammad, tunay na si Muhammad ay patay na. So, kung ang pagsamba nyo kay Allah ay dahil lang kay Muhammad, si Muhammad, sa magitan niya, malalaman natin na mawawala yan. At si Muhammad ay patay na. Okay? At sinuna niya, sino man sumasamba kay Allah, buhay si Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat naman ni Aisha radiyallahu ta'ala anha na sinabi niya, qalat, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Ithnin. Namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes, Yawmul Ithnin.
At sinabi rin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na kung saan yung mga oras na mamamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang propeta ay pinapasok niya ang kanyang kamay sa tabo na may tubig at ipinupunas niya sa kanyang mukha. Okay? Pinupunas niya sa kanyang mukha. At sinasabi niya, Allahumma inni ala munkarat. Ay sa riwaya, Allahumma inni ala sakarat. Sakaratil maut. O Allah, tulungan mo ako sa pagkahilo ng tinatawag na sa pagkamatay. Okay? So, iyan ang isa sa mga pagsubok sa pagkamatay ng tao, nakakaramdam ng tinatawag na pagkahilo bago malagutan ng hininga. Okay? Ganon din po, sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na isa sa mga nakita niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nakasandal sa kanyang dibdib, ay humingi ng arenola para umihi. Then, nang umihi ang propeta sallallahu alaihi wasallam at bumalik sa kanyang posisyon, ay kung saan yun ang huling ginawa niya at doon ay siya ay namatay. Okay? Nang mamatay din ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pumasok si Abu Bakar at hinalikan niya sa kanyang noo. Inulat ito ni Ibn Abbas sa si Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Okay? Ganon din sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na kung saan nang mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi. Nang mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagkaroon ng iba't ibang opinion kung paano siya ililibing. Nagkaroon sila ng iba't ibang opinion. At sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na kung saan, sabi niya, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi ko nakalimutan nang sabihin niya na kung saan maqabadallahu nabiyyan, walang binawian ni Allah subhanahu wa ta'ala na propeta ng buhay illa fi al-mawdi'i, maliban doon sa isang lugar na alladhi yuhibbu ay yudfana fihi, na kung saan yung lugar na yun, doon gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na ilibing kung saan siya lugar na matay. Kaya kung saan ang nangyari ay inilibing nila doon sa kanyang higaan kung saan siya dinatnan ng kamatayan. Okay? So sa loob ng kanyang bahay, doon sa kung lugar na kung saan siya namatay, doon din po siya mismo inilibing. Okay? So namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga scholar, ng araw ng Lunes, at siya ay inilibing ng kung saan gabi ng Tuesday kinabukasan ay tinatawag na Wednesday. Okay? Bakit umabot sa ganung Laylatul Arbi'a? Namatay siya na sa gabi ng kinabukasan ay Wednesday. Okay? Sabi ng mga scholar, dahilan kung bakit umabot sa ganon, dahil sa maliit yung kwarto at may mga dumarating na gustong magsala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At marami sila. Ang una rito si Abu Bakar at after nila, yung iba pang mga sumunod, kaya kumuha ito ng oras. Ganon din po, sila ay nag-uusap-usap kung ano yung gagawin nila na paraan ng paglilibing sa propeta sallallahu alaihi wasallam at saan ililibing. At yun nga, ang napagkaisahan nila sa bandang huli, ilibing kung ano yung utos na kung saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga propeta, kung saan sila mamatay na lugar, lupa, doon din sila ililibing dahil yan ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At ganoon din, nagkaroon kasi din ng mga pag-a-adjust ng meeting kung sino yung magiging mamumuno na papalit pagkatapos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga, sabi nilang dahilan, kailangan mo nang ma-unite uli, maging matatag sila sa pagkamatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Naway meron po tayong napulot at nakuhang aral. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.